What if may madiskubre kang group chat o GC na napakababoy? Magwawala ka ba? Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Ang istorya natin ay galing kay Alex ng Cavite. Magandang araw po Kuya Steve at Ate Nix. Solid Bobby fan niyo po ako. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alex. Dahil mahirap na, baka mas lumala pa ang aking sitwasyon. Gusto ko lang ikwento ang nangyari sa akin last week. Last week, isa pa akong pulis sa Noveleta, Cavite. Pero as of today, nasibak na ako sa serbisyo at baka makulong pa. Matagal na akong pulis. 2 dekada na rin. Halos lahat ng krimen nakita ko na. Tinataga ng tatay ang anak, labas ang lamang loob, babae sa drum, lahat nakita ko na. Halos lahat ng kababuyan ng mundong ito, naranasan ko na. Masasabi niyong medyo manhid na ako sa mga ganitong krimen, lalo na sa trabahong ito. Subalit last week, meron kaming na-raid na isang bahay sa Cavite at hindi ko nasikmura ang nakita ko. Ang sospek ay tawagin na lang nating Joselito. Matino ang tsura ng sospek, nag-work sa BGC, may asawang maganda at sosyal pa. May 2 din siyang anak, puro babae. May kaya sila. Pero ang kaso ng hayop na ito ay nang aabuso ng mga bata o tawagin na lang nating FIDO. Ang tumimbre sa amin ay FBI. Naipagtulungan sila sa amin para mahuli ang animal na ito. Kala ko normal lang ang procedure. Serve the warrant, huli ng suspect, then tapos na. Pero nung nahuli namin si Joselito sa bahay niya, bukas ang kanyang GC or group chat sa FB niya. Kinuha namin ang phone niya at nagulat kami sa nakita namin. Itatago ko na lang ang mga pangalan ng mga tao sa GC dahil under investigation na sila. At babaguhin ang mga sinasabi dahil sobrang baboy ang gamit nilang salita. At kung madali kang matakot at madiri, huwag mo nang pakinggan ang chat na ito. At ito ang nilalaman ng chat ni Joselito. Sabi ni Suspect 1 sa grupo, "Anong mga bagong trip niyo mga pre?" Sagot ng Suspect 2, "Same pa rin, walang nagbago for me. 5 to 12. Pag 13 years old, matanda na para sa akin." Sagot naman ni Suspect 3, "Ako medyo nagsawa na ako sa 11 years old. Mga binibigay sa akin ni Aling Kati sa Malate ay 9 years old na." Tanong naman ni Suspect 1, "Hindi ba 5 to 9 medyo makulit at tumatanggi?" Sinagot naman to ni Suspect 3, "55 years old na ako at bawal sa akin yung ganyan. I won't take no for an answer, kundi bugbog ang abot sa akin." Sumingit naman si Suspect 4. Sabi nito, "Guys, kung gusto niyo ng mga videos, meron akong bagong kuha, 10 terabytes. I-PM nyo lang ako. May kasama pa tong baby videos." Binara naman siya ni Suspect 2. Sabi nito, "Halos lahat naman yan galing sa akin. Bawal magbenta sa GC natin. Tigil mo yan." Tanong naman ni Suspect 2, "Ikaw Suspect 1, ano ba ang bago sa'yo?" Sagot ni Suspect 1, "Same pa rin, yung 2 kong anak." Tanong ni Suspect 2, "Alam ba yan ng misis mo?" Sagot ni Suspect 1, "Hindi, sikreto lang namin to ng mga bata. Buti dito sa bahay, libre. Di katulad nyo, pumupunta pa kayo sa Malate. Pag may time kayo, daan na lang kayo dito sa bahay. Papahiramin ko rin sa inyong mga bata." Hindi ko natatapusin pa ang chat dahil sobrang napakababoy na nito. In my 20 years of service, I've never felt so sick and disgusted. Grabe ang mga animal na ito. At dahil sa sobrang galit ko, kahit nakaposas pa si Joselito, tinuluyan ko na ito at nilagyan ko ng 5 bala ang ulo niya. Kumalat ang utak niya sa sahig at sa dingding. Nagulat ang mga kasamaan kong pulis pati ng FBI. Pero naiintindihan naman nila ang ginawa ko. Kaya tinulungan nilang itago ang krimen. Sinabi na lang namin ang usual SOP. Inagaw ang baril ko, kaya tinuluyan namin. Hindi rin ito lumabas sa media for my own protection. Pero bakit ako ngayon lumalabas? Dahil anonymous ito at para din sa public awareness. May mga taong ganito sa paligid natin. Huwag din kayo mag-alala. Ang mga suspect na nasa chat ay under investigation na ng NBI Cybercrime at matatrack down din yan at mahuhuli. Yun lang po, at bantayan niyo po ang inyong mga bata. Mas matakot kayo sa mga tao kesa sa mga aswang.
Tama ba ang ginawa ni Alex, mga buddies? O isa din ba siyang kriminal? What if ang school nyo ay dating sementeryo? Anong gagawin mo? Kung matatakotin ka at madaling mandiri, skip mo na to. At kung mahilig ka sa mga twisted stories, don't forget to follow us. Ito ang storya ko. Tawagin nyo na lang akong Sean Rose, taga Valenzuela ako. Hindi ko na lang papangalanan ng school ko dahil baka wala nang mag-enroll dito. Graduating na ako pero hindi ko makakalimutan ang experience ko this year. Kala ko noon, urban legend lang ang mga kwento tungkol sa school na sementeryo. Pero pag ikaw mismo ang naka-experience, maniniwala at matatakot ka talaga. Nagsimula ito noong January 15, kasama ko si Joy at nagpa-practice kami ng sayaw para sa school dance. Sabi sa akin ni Joy, parang may nakita daw siyang bata sa dilim. Hindi ko to pinansin kasi hindi ako naniniwala sa mga multo. Kaya tuloy lang kami sa pagsayaw, tiniktok pa nga namin ito. Kinabukasan, nung chinek namin ang video, dito na kami kinilabutan. Meron ngang bata sa likuran namin. Naka-uniform din siya tulad namin. Parang grade school. Pinost namin ito sa TikTok at naging viral ito. At sa mga sumunod na buwan, marami ring nagsasabi na may nakikita silang mga bata sa dilim. At hindi lang isa. Minsan babae, minsan lalaki. Dito na mas kumalat na ang school namin ay dating sementeryo. Pero pinabulaanan naman ito ng school. Ang malala pa rito, minsan, madre rin ang nakikita nila. Mas lalo kong kinalabutan sa storyang ito. Kaya nag-research kami ni Joy about sa history ng school. At sa paghahanap namin sa internet, sa kasamaang palad, wala kaming nakitang proof na sementeryo nga ito dati. Pero sabi sa akin ni Joy, totoo ang nakita naming multo dahil may third eye daw siya. Sabi pa niya, kung may pagkakataon, magpagabi daw kami sa school at abangan ng bata na nagpapakita sa gabi. Natakot ako sa plano niya, pero gusto kong suportahan si Joy. Ganun pa man, itinuloy pa rin namin ni Joy ang pagpapagabi sa school at inaabangan ang mga batang multo. Nakikita namin ang mga batang multo. Tumatakbo ang mga ito at humihingi ng tulong. Hindi namin sila maabutan para makausap at sa mga sumunod na araw, nagpapakita na rin ang madring multo. At dito na kami tumakbo dahil nakakatakot ito. Hindi pa rito natatapos ang katatakutan dahil sa class picture namin sa mga sumunod na araw, kasama din ang bata sa sulok ng picture. Talagang nakakabahala na ang pagmumulto sa school. Parang ayaw ko nang graduate. Pero sabi sa akin ni Joy, maging matapang daw ako at susubukan daw namin kausapin ang matandang janitor sa school. Baka may alam siya dito. Kinausap namin si Mang Tiburcio after school. Binigyan namin ng merienda. At sabi sa amin ni Mang Tiburcio, hindi daw sementeryo ang school dati, kundi isang bahay ampunan noong 1980s to 1990s. Sagot naman namin, kung bahay ampunan pala ito, bakit madaming mga multong bata? At bakit may multo din na madre? Hindi na sumagot pa si Mang Tiburcio at umalis ito. Ganun pa man, itinuloy pa rin namin ni Joy ang pagpapagapi sa school at sa wakas, may naabutan kaming isang bata. Ang pangalan daw niya ay Nisa. Tinanong namin si Nisa kung bakit lagi siyang tumatakbo at humihingi ng tulong. Sabi niya, papatayin daw kasi kami ng madre, si Sister Karen Ancheta. Nagtaka kami, isang madre? Papatayin kayo? Biglang nawala si Nisa at hinabol ito ng madring multo. Natakot uli kami at umalis. Ni-research namin sa internet kung sino si Sister Ancheta. At grabe pala ang istorya ni Sister Ancheta na nakita namin sa isang news article. Siya daw ang head ng Holy Mary Orphanage sa Valenzuela noong 1983 to 1995. Nakulong daw ito dahil madaming mga bata ang nawawala sa bahay ampunan niya. Napag-alaman ng pulis na madami palang kinukuhang mga batang aampunin si Sister Karen para mas malaki ang mga nakukuha niyang donation at tulong sa gobyerno. Mas madaming bata, mas madaming pera. Pero hindi kaya ni Sister pakainin ng lahat ng bata, kaya ang mga pasaway at sakitin daw ay kinukulong niya sa basement ng bahay hanggang mamatay ito. At sa bahay ampunan din daw niya mismo inililibing ang mga bangkay. Ang pinakamaganda sa modus ni Sister Karen ay walang maghahanap sa mga ampon na ito. Pero noong 1995, nahuli siya ng mga pulis. Pero hindi nagpahuli ng buhay si Sister Karen at nagbigti sa selda niya.
Kinalabutan kami sa nabasa namin, pero di ko magets bakit hindi nakalagay sa article na ito na ang school namin ay ang dating bahay ampunan. Sabi sa akin ni Joy, baka pinagtatakpan niya ng school para hindi sila mawala ng mga estudyante. Madali lang naman i-manipulate ang mga news articles. Kinabukasan, ikunento namin ang storya ni Sister Karen at ang bahay ampunan sa klase. Pero narinig ito ng teacher namin at dinala kami sa principal's office. Dito na kami kinausap ni Principal Bernadette. Sabi niya, na-impress daw siya sa research na ginawa namin sa tita niyang si Sister Karen. Pero sabi niya, wag na namin ipagkalat ang kwentong ito. Binantaan kami na di kami gagraduate kung ipipilit pa namin. Natakot naman kami ni Joy kaya umuo na lang kami kay Principal Bernadette. Hindi ko maisip na ganito pala kahayop ang pamilya nila. At hindi na nga namin itinuloy ang pagkakwento sa klase tungkol sa madilim na sekreto dito. Kaya ngayong graduate na kami ni Joy, shinare ko ang nakakatakot naming storya. Gusto ko sanang pangalanan ng school, pero wag na lang. Baka habulin pa din ako. Ang pinagdarasal ko na lang, sana mabendisyonan ng dati kong school para hindi na makita pa ng mga bagong estudyante ang mga batang ligaw at ang malupit na madreng si Sister Karen.